Ang alamat ng sinaunang Pilipino. Sa simula pa lamang ng panahon, bago pa man sumilay ang araw sa kalangitan, walang laman ang sansinukob. Ang langit at dagat lamang ang umiiral. Si langit ang Diyos ng langit at si tubigan ang Diyos ng dagat ay magkaibigan. Isang araw, nagmahal si tubigan sa anak ni langit, si dagat, ang dagat. Nagpakasal sila at nagkaroon ng 4 na anak, sina Daga, Aldaw at Bituon. Ang aking anak na si Dagat, siya ay isang magandang dagat, mabait at mahinahon siya. Oo, siya ay isang biyaya sa ating mundo. Salamat po, aking ama. Mabilis na lumaki ang 4 na anak. Si Daga ay malakas at ambisyoso. Si Aldaw ay mabait at mahinahon. Si Bulan ay mahina at duwag. At si Bituon ay maganda at mabait. Gusto kong maging makapangyarihan tulad ni Amang Langit. Gusto kong maging mabait tulad ni Inang Dagat. Gusto ko maging kapaki-pakinabang tulad ni Amang. Gusto kong maging maganda tulad ni Inang Dagat. Ako ang magiging hari ng langit. Pero si Amang Langit ang hari ng langit. Papalitan ko siya. Kuya, masamang ideya yan. Wala akong pakialam. Papalitan ko siya. Aatakihin natin ang kaharian ni langit at aagawin ang langit. Pero si Amang Hari ang ating ama. Pero mga kapatid, ayoko na makipaglaban. Wala kayong magagawa. Tayo ang magiging hari ng langit. Nakumbinsi ni Daga ang kanyang mga kapatid sina Aldaw at Bulan na tulungan siyang patalsikin si Langit. Sinalakay ni Daga, Aldaw at Bulan ang kaharian ni Langit. Matapang silang lumaban pero masyadong makapangyarihan si Langit. Hinampas niya sila ng kidlat. Napatay sina Aldaw at Bulan. Ang katawan ni Daga ay nahulog sa dagat at naging mundo. Mga taksil! Niloko mo ko, Daga. Pasensya na, Ama. Nakita ni Bituon ang pagkamatay ng kaniyang mga kapatid kaya hinanap niya sila. Nakasalubong niya si Langit at hinampas ng kidlat. Nagkahiwa-hiwalay ang kaniyang katawan. Kuya! Nasaan ka? Pasensya na, Bituon. Nakita ni Tubigan ang pagkawasak kaya sinubukan niyang pigilan si Langit. Nakiusap siya na itigil ang labanan pero masyadong galit si Langit. Isang, tigil mo na! Hindi! Niloko nila ako! Tubigan then planted a seed which grew into a bamboo tree. From one of its branches came a man and a woman who became the first parents of the human race. 3 children were born to them, one called Maisog. One day, he invented a fish trap, and in it, he caught such a very big and grotesque-looking whale. I think this is a god, let us worship it. The people gathered around and began to pray, but no sooner they had begun, when gods from the sky appeared and commanded Maisog. Throw the whale on the water and worship no one but the god. But Maisog was not afraid and defied the gods. Langit, the king of the sky, struck Maisog with lightning and stunned him. Then he scattered the people over the earth as a punishment. In this way, the earth was peopled. Maisog's body was blackened by the lightning, and all his descendants are black. But Maisog's son was carried to the north and became the parent of the white people. His other children were brought to the south, where the sun was hot and it scorched the people's bodies, so they were of brown color.
The other people were carried to the east, where they had to feed on clay due to scarcity of food. Because of this diet, their descendants were of yellow color. In this way, the earth came into being.